Nakagimbal na balita, kinumpirma na patay na si Pangulong Kuting Jr. matapos ang maling pag-asinta sa kanyang buhay. Lumalabas sa mga ulat na may kinalaman naman si House Speaker Martin Tambaluslos sa sinasabing assassination na nagdulot ng matinding pagyanig sa politika ng bansa. Ayon sa mga paunang investigasyon, naganap ang insidente sa isang pribadong lugar kung saan biglang umatake ang mga hindi pa nakikilalang sararin. Lumalabas na may mga espekulasyon na nagpapahiwatig ng posibleng pagkakasangkot ni Tambaluslos na nagdulot ng lalong pag-init sa tensyon sa sama ng loob ng gobyerno. Samantala, nagluluksa at nagagalit ang taong bayan sa biglaang pagkawala ng Pangulo na nagiiwan ng maraming katanungan tungkol sa motibo sa likod ng trahedya. Sa gitna ng kaguluhan, nananawagan ang publiko para sa mabilis at patas na investigasyon upang mabigyang linaw ang mga pangyayari. Maraming opisyal at mamamayan ang nananawagan na managot ang mga nasa likod ng krimen. Ang trahedyang ito ay tiyak na mag-iiwan ng matinding epekto sa bansa na ngayon humaharap sa panibagong yugto ng kawalan ng katiyakan sa liderato. At yun ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ngagba, umaming palpak siya pagdating ho sa disaster response. May question mark yan, ha? Siyempre, nasa demokrasya bansa ho tayo. Kumentuhan natin yung kanyang statement kanina na para sa akin ay talagang inamin niyang palpak siya. Yan naman, walang script, ha? At ito, bukod sa palpak, magugulat kayo sa aking ibabalita ngayon at nadiskubre dahil sa katangahan nila, kayabangan at pagbulag sa maraming Pilipino, ang resulta, nalugi po ang Pilipinas dahil po sa pagkawalang kwentang programa ng gobyernong UWM. Sabi ni tao po, matagal na siyang palpak, di pa siya presidente. Ito na. Vice President Inday Sara, tinawanan lang si Tambaluslos. At ayan na naman. Siniwalat mismo ni Vice President Inday Sara ang ambisyon talaga ni Tambaluslos na magiging Prime Minister ng North Cemetery. Uplok nga, guys. Ayan ho, nagmistulang presidente na nga ho itong si Tambaluslos. Kaya ito, hindi ko alam, guys, itong bidyong ito kung talagang nag-leak ito sa social media or sinadyang pinakalat para lang magmayabang. Para lang sabihin na pag ako nagsabi sa inyo ay mangyayari. Ito ay patungkol sa pag-uusap ng tatlong buhaya dyan. No? Tatlong buhaya dyan patungkol umano. Hindi umano kasi totoo man ito, hindi man piki. Patungkol ho sa ipinangako ni Tambaluslos na akala mo siya ang presidente animal sa Armed Forces of the Philippines na 350 pesos additional daily allowance na napupulaan nga ho natin ito na loyalty checky. Secret meeting ba ito, guys? Dahil tinawagan po nila si Browner, ni Manix, Saldico, at siyempre, itong mayabang na si Tambaluslos na nalunod na sa kapangyarihan. My God! Isa pa, ipagpatuloy po natin ang ating pang-good time kay Pastor Dila kagabi.
Tumaas na naman ang blood pressure ni Pastor Dila. Galit na galit kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi na galit sa amin ngayon yan. Itatay digong na talaga. Galit daw siya sa droga. Sabi si Pastor Dila, Pastor atrasado. Agila ng Mindanao, sip-sip. Sip-sip, akala ko siksik, sip-sip talaga, no? Sip-sip, liglig. Si Manix kay Tambaloslos. Sabi ni Mateo Espina, impeach na si Tambaloslos. Dapat ang ma-impeach si Bangag para lahat impeach, tanggal sa kanilang kaabusaduhan. Ito mga kababayan ko, umpisahan agad natin ito. Tinawanan lang po ni Vice President Inday Sara Duterte itong si Tambaloslos sa pag-aambisyon na gustong magiging presidente ng ating bansa. Narito ho yan ang hagik-hik ni Vice President Inday Sara. Patoplok, guys! Ay, that needs a sit down. Ay, naku. Ay, talaga. Sasabihin ko sa'yo, paano ko nalaman na gusto ni na plano or gusto ni Martin Romualdez na mag-president? Ay, naku. Halaga. Sasabihin ko sa'yo. Ayan na, Tambaloslos! Kunting video. Mahina ba? Mahina? Di maliwa? Okay, kunting video, audio. Volume konti. Ulitin natin. Yan. Ay, that needs a sit down. Ay, naku. Okay na. Talaga. Sasabihin ko sa'yo, paano ko nalaman na gusto ni, na plano or gusto ni Martin Romualdez na mag-president? Ay, naku. Halaga. Sasabihin ko sa'yo, and this is personal knowledge. Kasi narinig ko talaga. I was there. So, kaya alam ko sa simula pa lang. Nung narinig ko yun, okay. Wala lang din sa akin yon. Kasi lahat naman pwedeng tumakbong presidente. Diba? Ang hindi ko lang in-expect, yung gagamitin mo yung buong gobyerno para sirain yung isang tao. Okay. Naalala nyo ho yung sabi ni Inday Sara na ambisyosong Tambaloslos ka. Na nag-post yata sa Instagram ba yun? Si Vice President Inday Sara. Baka yun. Baka lang ha. Baka doon narinig ni Inday Sara yung mga pag-ambisyon ni Tambaloslos. Pero noon pa lang yung election guys. Meron akong napanood na video, sabi ni Vice President Inday Sara. Nung niligaw-ligawan ba si Inday Sara, no? Nung niligaw-ligawan ba si Vice President Inday Sara ng mga manggagamit, nila ni Aimee at Tambaloslos at si Ngagba, yan sila lagi. Sabi kasi ni Inday, ayaw ko magiging Vice President. At biniro nga ni Inday si Tambaloslos, sabi ni Inday Sara. Si Congressman Martin na lang yung gawin nating Vice President. Naalala niyo ho yun? Yun ang sinasabi ni Inday Sara, tapos masabi-sabi pa ni Tambaloslos, ay hindi, pang congressman lang ako. Animal kang Tambaloslos ka. Ayaw pala niya magiging vice president. Ang gusto pala ni Tambaloslos, presidente. Mautak din no? Kasi yung nga naman, kung tatakbo siyang vice presidente that time, puta, itlog talaga siya. Diba, yes, during nasa Cebu ata sila, diba? Kung tumakbong vice-presidente si Tambaloslos, hindi ka pa tumakbo Tambaloslos, sana luminya ka na lang kay Bangag para si Inday Sara at Kuya Bungo, yun ang nagtandim Nimal kang Tambaloslos ka. No. Talo pa si Ngagba. Kaso nga mautak, gusto magiging presidente, wag na si Inday Sara kasi malakas. Pag nanalo si Inday sa pagiging vice-presidente, manalo si Bangag, pagiging presidente, impeach na lang namin si Inday. Pag impeach namin kay Inday, ang gawin na lang natin, pag-resignin si Bangag para walang kahirap-hirap, ako ang presidente. Yan yung mga utak ng mga tuso. Mga magulang ba? Maro sa Bisaya. Tuloy dayo.
Yan din. Mm. Kailangan magdesisyon ng taong bayan. Gusto niyo ba ng Vice President Martin Romualdez? Ay, ayaw ko, animal. Gusto niyo ba magiging Vice President pa si Tambaloslos? Gigil na nga kami, day. Kulang na lang namin yung tusukin ng karayom at manika, day, oy. Ayaw namin, day. Ayaw namin sa ayaw namin yan, day. Ayaw namin, day. Unat yan, day. Wag na. Animal naman yan, oh. Wag ako'y daw kayo, ang pakilala ni Tambaloslos daan sa Team Okada. Siya yung Vice President, ang kapal ng mukha talaga, animal. Siya daw yung number 2 sa Pilipinas. Si Tambaloslos daw ang Vice President. Hoy! Wala ka kuyape? In your dreams na lang. Ang kapal naman ng mukha niya, no, na gustong magiging Vice President agad at Presidente, di man siya, binoto. Kaya siguro, puspusan na ngayon ang pang-iipal, pangkupal. Tingnan mo si BBM. Pag may hangover. Pag tulog si BBM, pag may amats, mahimbing ang pagkatulog, ang may hawak ng Pilipinas, si Tambaloslos. Lumalabas yung kapangyarihang malademonyo nakapangyarihan ni Tambaloslos. Ganon ang nangyayari sa Pilipinas. Tuloy daw. Yan ang tanong. Kasi, yan naman kasi talaga yung plano niya. And so, kailangan mag-decide ng taong bayan if you want somebody sitting there na hindi ninyo binoto. No, I'm at peace. I'm at peace with whatever happens to me. I've already accepted that whatever happens to me, that will be God's purpose for my life. So I am at peace staying and finishing my term because that is my contract with the Filipino people, and I am at peace going if I will be removed from office. Alam mo, Day, hindi mo matatapos ang pagiging vice-presidente. Para sa akin, ito, Ulitin ko muli. Yung pagiging vice-presidente ni Inday Sara, hindi po yan matatapos. Hindi talaga matatapos. Bakit ho hindi matatapos? Kasi, Day, magiging presidente ka na bago mag-2028. Patay, iyak na naman ang mga bubonistang tanganistang 50 pesos lang ang dangal. Gets nyo yun? Hindi niya matatapos pagiging vice-presidente, pero kasi nga, magiging presidente ho siya bago mag-2028. Puta, atakihin na naman sa puso si Tambaloslos. Akin lang to, Baka na naman, magalit na naman, mag-report na naman kayo. Yun ang nakikita ko, Ayon sa aking bulang kristal na kasing kintab sa ulo ni Bato, si Vice President Inday Sara Duterte, hindi talaga matatapos ang kanyang termino sa pagiging vice-presidente dahil maging presidente na ho siya bago mag-2028. Pikat. Mga tanganisang bubonista, ito sa'yo, pikat. Bakit? Ito. Bakit nga? Alam niyo si Inday Sara, hindi man takot sa impeachment. Hindi siya takot. Gusto nga niya ho yan Yung impeachment Para sa Bisaya, bakita ang katag. No? Para malaman ang katotohanan ba? Ito. Pakinggan mo muna. Follow up lang natin kay Vice President. Ito latest to kanina. I believe, para sa akin lang posisyon ko lang ito. Of course, hindi ganito ang sentiment ng lahat ng mga tiga Office of the Vice President and ibang mga supporters, no. Para sa akin kasi, kung merong impeachment complaint, that will be a way, an avenue na maayos kong masagot kung ano man yung mga accusations sa akin. Dahil
meron kasing rules ang impeachment. No? So, pwedeng sundan yon and nalalatag ng maayos yung accusation tsaka yung sagot. It is an inconvenience dahil syempre kapag merong impeachment complaint, merong mga lawyers and of course merong support staff na kailangan i-hire at kailangan bayaran ng kanilang mga professional fees. But otherwise, para sa akin, sa tingin ko naman, okay ito kasi nakakasagot ng maayos sa accusations. Aray ka! No? Alam mo, masakit yan sa mga taong gustong ma-impeach si Vice President Inday Sara. Si Inday Sara, okay daw impeachment Pero sa kanila, marinig ito, baka ma-high blood, baka maglasing si Palaka. Saan ka nakakita na opisyal ng gobyerno pinailan ng impeachment complaint, 2 na, magtatatlo, yung pangatlo yata na mag-file ng impeachment, religious sector daw Baka itong relihiyon ni Pastor Dila ito. Tapos hindi man siya stress. No? Hindi man umiyak. Sabi pa nga niya, okay ho. Okay to, okay. Tuloy nyo yan. Pero siguro kung tayo po mag-file ng impeachment kay Bangag, siguro magsiiyakan tong mga animal. Itong mga bobonistang, tanganistang, loyalistang 50 pesos na lang ang dangal. Tisrinon? Sabi ni Tisrinon, ni Malbisda ko, dati 500 sinasabi mo, ngayon 50 na lang. Kasi mga utak ng mga yan, 50 pesos na lang. Paano hindi ko masabi 50 pesos? Mga tungaw. Bukas daw, 5 piso na lang. Ito. Bakit hindi ko masabi na 50 pesos? Kasi nga, ang mga ugag ba? No? Sabi ni Romito, inflation na kasi. Hindi rin tuloy. And ito, bakit masabi ko 50 pesos? Di ba sila BBM supporter sila? BBM Ensaymada Vloggers? Pag sinasabi mong Ensaymada Vloggers, dapat ang content mo, si Bangag. Diba? I-promote mo yung mga nagawa ni Bangag. Kailan siyang umiwi. Kailan siya napasinghot. Ganun ang i-report mo sa channel mo. And 50 pesos nga ang dangal Ang ginawa nila sa mga channel nila, alam mo kung ano? Kami yung sikat dyan. Akala ko ba BBM supporters kayo? Tanganistang, bobonistang 50 pesos na lang ang dangal. Bakit kami yung content ninyo? Star ako lagi sa mga channel niya. Ako pinagpista ng mga animal, paborito. Hay! Fake news daw ako. Fake news, tapos ako kinontent nyo. Mukha ko nakadikit sa thumbnail ninyo. Sino ba ako? Ako ba sinusuportahan ninyo? Salamat. Walang problema dyan. Kaya nga 50 pesos ang dangal. Simpleng logic Dapat pinopromote mo si Ngagba dyan. Kasi nga naman, kung for the views itong mga animal, no? Kung si Ngagba topic nila, walang nanonood. Kay Rapirap, 1 oras na nag-live, 5 tao lang, naglulukuhan sila. Kaya, ayaw nila i-content si Ngagba kasi wala man din i-content, walang proyekto. Alang i-content nila yung panay lasing si Palaka. Panay black eye si Bangag. Di pwede i-content yun. Kasi supporters man sila, tablado sila dyan. Tayo ang mag-content nun. Magpalabas kayo ng may black eye si Ngagba, content namin bukas. Sabi ni Amazing 5 tao, trolls pa. Gagi. Kaya 5 piso na lang budangal nila. Tingnan mo. Dapat ito yung kinontent ninyo, si NGWM. Lapit na talaga upo si Inday Sara. Ito guys ito sarili ko pong sarili ko pong komentaryo. Sarili kong comment
sa statement ni Bangag. Nasa demokrasyang bansa ho tayo eh. Kasi para sa akin, itong statement niya, inamin niyang palpak siya. Oo. Inamin niyang Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!